Magandang gabi mga kabayan, ako nga pala si JD, CEO and founder ng Ang Ninuno, Kwentong Bayan, Pintados at Lika Merchandise. Kaya ako nagpakita ngayon mga kabayan, maglalambing lang sana ako kasi meron na tayong podcast. Marami nagre-request na ilagay daw sa podcast yung kwento natin at ngayon meron na mas maganda, mas malinis. Basta talagang may partner kasi tayo dito kaya pinaganda talaga nila yung quality ng audio. Mas maganda, check yung mga kabayan. Ito yung podcast natin, pakita ko sa inyo. Eto mga kabayan, pakisearch na lang ang Ninuno Pinoy Horror Podcast. So, sana comment din kayo sa mga uploads dito ng hashtag ang Ninuno para masuportahan ang ating podcast channel. Yun lamang mga kabayan, maraming salamat sa patuloy na suporta. JD nga pala, simulan na natin ang kwento. Mamaya natin pag-uusapan ng tungkol dyan. Sa ngayon, tignan muna natin ang mga mangyayari. Paeng, malaki ang tiwala ko sa'yo. Alam kong hindi mo ko bibiguin. Huwag kang mag-alala. Sa oras na gumaling ang aking apo, may matatanggap kang malaking gantimpala. Wika ni Mang Alejandro. Hindi ko nga ang gantimpala dito, Mang Alejandro. Gusto kong tumulong. Tutulong ako ng walang hinihinging kapalit. Wika ni Paeng. Matapos ng pakikipag-usap, naganda na ito para simulan ang pagbawi sa kaluluwa ng dalaga. Nakiusap ito kay Mang Alejandro na iwanan sila ni Ramon sa silid. Naglabasa naman ang ibang tao. Kinuha ng binata ang pagkakataon upang sabihin kay Ramon ang posibleng mangyari sa oras na simulan niya ang pagbawi sa kaluluwa ni Almira. Makikipagtuos ako sa mangkukulam na binayaran mo. Sa oras na simulan ko ang ritual, wala nang atrasan. Aminin ko, parehong malalagay sa panganib ang buhay namin ng anak mo. Pero sisikapin kong mailigtas siya kahit ikamatay ko pa. Ngayon ang gusto kong gawin mo, sabihin mo sa akin ang totoong kinaroroonan ng mangkukulam. Wika ni Paeng. Hindi ko alam kung saan siya nagtatago. Nagkita lang kami sa isang lugar. Inabot sa akin ang papel na ito. Tugon ni Ramon. Sapat na ang papel na yan para matukoy ko ang kanyang kinaroroonan. Wika ni Paeng. Sinimulan niya ang ritual para mabawi ang kaluluwa ng dalaga. Muling pumasok sa silid si Mang Alejandro upang panoorin ang ginagawa ng binata. Pasensya ka na, Paeng. Ayokong manatili sa labas ng silid habang nililigtas mo ang aking apo. At isa pa, gusto kong makita ang sinasabi nilang husay mo. Wika ni Mang Alejandro. Wala hong problema, Mang Alejandro. Sige ho, dumito ho kayo. Nagpatuloy si Paeng sa ginagawa. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Milang, nagawa nitong matunton ang kaluluwa ng dalaga. Nakakulong ito sa isang garapon. Ito ang sinasabi ko sa iyo, Paeng. Alam kong unang beses mong gagawin ang bagay na ito. Masyadong delikado ang naging pasya mo. Pero wala na tayong magagawa. Kailangan nating tapusin ang misyon na to. Wika ni Milang. Maraming salamat, Milang ha. Sa kabila ng panganib, hindi ka pa rin talaga tumalikod sa akin. Wala ka ng ibang maaasahan, hindi ba? At isa pa, ipinagkatiwala ng dalawang matanda ang buhay mo sa akin. Kaya kung sakaling mamamatay ka sa gagawin natin, malaking kabiguan para sa akin. Wika ni Milang. Huwag kang mag-alala dahil hindi ako mabibigo sa labang to. Nandyan ka sa tabi ko eh. Tiwala ko sa kapangyarihang ipinagkaloob mo sa akin. Tugon ni Paeng. Habang nakikipag-usap ang binata sa gabay, sinubukan naman ng anggitay na pakawalan ang kaluluwa sa garapon. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon,
naramdaman sila ng mangkukulam. Naloko na. Naramdaman ng mangkukulam ang presensya ko. Teka, paanong nangyari yun? Habang pilit kong inaabot ang garapon, lalo itong lumalayo. Na tila humahaba ang silid. Hindi ako maaaring magtagal sa lugar, Paeng. Mararamdaman ng mangkukulam ang presensya ko. Pagpapaliwanag ni Milang. Anong maaari nating gawin, Milang? Walang ibang paraan kung hindi hanapin ang kinaroroonan ng mangkukulam. Kailangan kong sumapi sa katawan ng pasyente upang makapasok ako sa lagusang ginamit ng kanyang kaluluwa. Tugon ni Milang. Hindi ba mas delikado ang gagawin mo? Maaaring ikaw naman ang makulong kapag nagkataon. Wika ni Paeng sa gabay. Oo, delikado. Pero kailangan. May paraan naman para pareho kaming makawala. Kailangan lang ng tamang tiyempo. Manatili kang alerto. Antayin mo ang hudyat ko. Dahil sa oras na makalabas na kami ng kaluluwa ng dalaga, maaaring sumunod ang mangkukulam at pare-pareho tayong mapahamak. Gamitin mo ang mga kamay ng bathala para buksan ang lagusan ng kanyang pisikal na katawan. At sa oras na makalabas ako, isara mo ito. Paeng, maaaring makulong sa katawan ng dalaga ang kaluluwa ng mangkukulam. At yon ang tamang pagkakataon upang patayin siya. Pagpapaliwanag ng anggitay. Malinaw, Milang. Ngayon kung handa ka na, bubuksan ko na ang lagusan. Handa na ako. Muling inilipat ni Paeng ang kamay sa palad ng dalaga. Hinayaan nitong dumaloy ang kanyang enerhiya papunta sa katawan nito. Ilang sandali pa, nagliwanag ang katawan ni Almira. Senyales na bukas na ang portal. Si Paeng lang ang nakakakita ng liwanag na yon. Para sa ibang tao sa silid, nakikita lang nilang nakaupo si Paeng habang hawak ang kamay ni Almira at nakapikit ang mga mata. Kung ano man ang ginagawa mo, naway mailigtas mo ang anak ko. Wika ni Ramon. Paano mong nagawa ito, Ramon? Alam kong para sa kabutihan ng bayan ang ginagawa mo. Pero bakit kailangan buhay ng apo ko ang ialay sa tulay na yon? Tanong ni Mang Alejandro. Wala din akong ibang pagpipilian, Papa. Si Almira na lang ang alam kong dalagang may malinis na puso na maaaring maging daan para sa katuparan ng aking kailigana. Tugon ni Ramon. Kahangalan, kung ako ang tatanungin mo, hindi ko ipagpapalit kailanman ang buhay ng mga mahal ko sa walang kwentang kayamanan. Ano naman ngayon kung hindi mo makuha ang proyekto? Makakaapekto ba ito sa atin? Mabubuhay ang taong bayan sa paraang alam nila. At isa pa, tignan mo ang mga kababaryo. Hindi mo ba nakikita may sarili itong pamamaraan ng pag-unlad? Kailangan mo lang antayin at suportahan ang lokal nating mamumuhunan. Hindi makakatulong ang mga dayuhan sa ating bayan, kundi ang sarili nating mamamayan. Yan sana ang tandaan mo. At sa oras na mailigtas ang aking apo, itama mo ang lahat ng pagkakamaling ginawa mo. Pangaral ni Mang Alejandro. Muling nabaling ang atensyon ng mag-ama kay Paeng nang biglang sumigaw si Almira. Anong nangyayari sa kanya, Paeng? Nakabalik na ang kaluluwa ni Almira. Ngunit kasama nitong nakulong sa kanyang katawan ng kaluluwa ng mangkukulam. Wala kayong dapat ipag-alala. Kaunting panahon na lang, matatapos na din to. Tugon ni Paeng.
Mabuti na lang at naisara mo sa tamang oras ang katawan ni Almira. Mahusay. Hindi na masama para sa unang pagkakataon. Wika ni Milang. Ngayon kaibigan, sabihin mo sa akin, anong gagawin natin sa mangkukulam? Tanong ni Paeng. Ikaw na ang masusunod. Laban mo ito. Nagawa ko na ang parte ko. Tugon ni Milang. Nag-unat ng kamay si Paeng. Ipinatong ang kamao. Muli nitong hinawakan ng kamay ng dalaga at nawalan ng malay si Almira. Almira, sandali na lang. Makakapamuhay ka na uli ng normal. Bulong ni Paeng. Muli nitong ginamit ang kanyang kakayahan. Pinadaloy ng binata ang enerhiya mula sa kanyang palad papunta sa katawan ng pasyente. Nagmulat ng mata ang dalaga na tila may kung anong hinahanap. Sa pagkakataong iyon, nagbigay ng babala si Milang. Sabihan mo ang mga kaanak ng dalaga na wag silang sasagot sa oras na marinig nila ang kanilang pangalan. Maaaring lumipat sa kanila ang sanib o anumang elementong dala ng mangkukulam. Asahan mo din, Paeng, na hindi lang nag-iisa ang alagang nilalang ng kalaban mo. Tumingin ka sa bintana. Nanlaki ang mga mata ni Paeng nang makita ang iba't ibang nilalang na nasa labas ng kwarto. Hindi makapasok ang mga ito dahil sa malasalaming pananggalang na ginawa ni Milang. Ang dami nila. Kailangan na nating dalian. Tugon ni Paeng. Kaya kong pigilan ng mga nilalang sa loob ng 15 minuto. Kaya gawin mo na ang nararapat, Paeng. Bilisan mo. Wika ni Milang. Huwag kang mag-alala. 5 minuto lang sapat na. Tugon ng binata. Muling ibinaling ang atensyon sa pasyente. Nakatitig ito sa kanya at nakangiti ng nakakaloko. Saka palang napagtanto ng binatang napakaganda pala ng mga mata ni Almira. Natulala ito. Kaya upang muling bumalik sa wisyo, marahan itong sinipa ng nilalang. Aray ko naman, Milang. Para saan naman yung ginawa mo? Ano man ang iniisip mo, hindi ito ang tamang lugar at pagkakataon. Kaya umayos ka kung ayaw mong itapon kita sa labas ng silid. Napailing na lang si Paeng. Muling itinoon ang atensyon sa pasyente. Alam kong naririnig mo ko, mangkukulam. Hindi malinaw sa akin ang dahilan mo eh. Pero babalaan na kita. Isang maling sagot lang. Siguradong pagsisisihan mo. Wika ni Paeng. Sa tingin mo, anong magagawa ng isang manghihilot sa kagaya kong bati? Aray ko, itigil mo pakiusap. Nasasaktan ako. Wika ng nakasanib habang tila namimilipit sa loob ng katawan ng dalaga. O ano, nasagot na ba yung katanungan mo? Ngayon sabihin mo sa akin kung ano ang totoong pakay mo at binihag mo ang kaluluwa ng dalagang to. Tanong ni Paeng. Hindi ko siya binihag. Napag-utusan ako ng isang tao para ialay siya sa demonyo dahil sa isang makasariling kahilingan. Kaya huwag kang magagalit sa akin dahil ginawa ko lang kung ano ang gusto ng taong yon. Tugon ng nakasanib. Nagulat sila Mang Alejandro dahil hindi boses ni Almira ang lumalabas sa kanyang bibig. Anong nangyayari, Paeng? Maaari ko bang malaman? Tanong ni Mang Alejandro. Nasa loob ng katawan ni Almira ang mangkukulam.
Kaya sa oras na tawagin ng apo nyo ang inyong pangalan, huwag na huwag kayong sasagot dahil hindi siya ang tumatawag sa inyo. Tugon ni Paeng. Nakatitig lang ang binata kay Ramon na nooy nakayuko at tila hiyang-hiya sa ginagawa. Muling bumalik ang binata sa pasyente. Ngayon siguro naman, alam mo nang wala ka magagawa, di ba? Kaya kung ako sa'yo, tuluyan mong kalasin ang ginawa mong sumpa para makalaya ng lubusan ng kaluluwa ng dalagang to. Wika ni Paeng. Nakadepende ang lahat sa magiging kasunduan. Aray, itigil mo ang ginagawa mo. Tugon ng mangkukulam. Ngunit hindi niya ito magawang ituloy dahil sa tuwing hindi magugustuhan ni Paeng ang sasabihin nito. Nagbabato ng parusa ang binata sa pamamagitan ng kanyang mga daliri. Meron akong 4 na daliring nakalapat sa palad ng dalagang to. 2 pa lang ang itinataas ko. Isang maling sagot pa, pagsisisihan mo. Tanggalin mo ang sumpa at palayain mo ang kaluluwa ng dalaga. Muling wika ni Paeng. Hindi ko maaaring gawin yon kung walang kapali. Aray, tama na. Nasasaktan ako. Tugon ng mangkukulam. Muling itinaas ni Paeng ang isa sa 2 daliring natitira. Isang daliri na lang ang nakalapat. Ano, magmamatigas ka pa ba? Wala akong panahon para makipaglaro sa'yo. Wika ni Paeng. Lolo Alejandro! Lolo! Tulungan niyo po ako. Papatayin ako ng manghihilot na to. Wika ni Almira. Ito ang totoo niyang boses. Sa kabila ng kagustuhan ng matandang tumulong, hindi ito sumagot dahil alam niyang hindi si Almira ang nagsasalita. Hindi ka nila papakinggan. Una pa lang, binalaan ko na sila tungkol sa maaari mong gawin. Wika ni Paeng. Kung hindi ako nagkakamali, sinabi mong 5 minuto lang ang kailangan mo, hindi ba? Mukhang hindi na mangyayari yon. Lumagpas ka na. Wika ng mangkukulam. Tama ka. 5 minuto lang ang kailangan ko eh. Kaya bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Tanggalin mo ang sumpa. Baka sakaling pakawalan pa kita. Tugon ni Paeng. Sabay tingin kay Milang. Inilabas naman ng anggitay ang kanyang sibat na gawa sa ginto. Iniumang ito sa katawan ng dalaga. Sige na. Gagawin ko na. Pero tuparin mo ang pangako mo, manghihilot. Pangako, papakawalan kita. Maya-maya pa huminto na sa pagkilos ang pasyente at pumikit. Habang nag-uusal ng kung anong salita. Ilang segundo pa ang nakalipas. Muli na itong nagmulat ng mata. Nagawa ko ng kalisay ng sumpa. Ngayon ikaw naman ang tumupad sa iyong pangako. Wika ng mangkukulam. Sinuri ni Milang ang katawan ng dalaga. Nakitang wala ng anumang koneksyon mula sa mangkukulam. Tumango ito kay Paeng bilang hudyat na maayos na ang lahat. Papakawalan kita sa ngayon ha. Pero wag na wag ka nang babalik. Tugon ng binata. Tinanggal nito ang pagkakahawak sa kamay ng dalaga. Kusang bumukas ang portal. Lumabas ang itim na usok. Dali-dali itong sinungkit ni Milang gamit ang hawak na gintong sibat. Inangat ito ng anggitay at ibinagsak sa sahig. Unti-unting nagkaporma ang usok hanggang sa mag-anyong tao. Isang matandang babae ang nakita nila Paeng. Nakahiga sa sahig habang nakatarak sa dibdib nito ang sibat ni Milan.
Siya ang mangkukulam na nakausap ko. Paano mo siyang nahuli? Tanong ni Ramon. Hindi na mahalaga kung paano. Kailangan tapusin na ang kasamaan ng mangkukulam na ito. Pero sana, maging aral na sayo ang pangyayaring yan. Hindi kikilos ng ganito ang mga mangkukulam kung hindi dahil sa mga taong kagaya mo na masyadong mataas ang ambisyon. Tugon ni Paeng. Sabay dampi ng kanyang palad sa noo ng matanda. Unti-unti itong naging abo. Tuluyang lumipad palabas ng bintana. Tapos na ba, Paeng? Ligtas na ba ang aking apo? Tanong ni Mang Alejandro. Opo, Mang Alejandro, tapos na. Ngunit kailangan pa ng pahinga ni Almira. Maaaring mabuksan ng ikatlong mata ng dalaga dahil sa nangyari sa kanya. Pero wala kayong dapat alalahanin. Dahil panandali ang epekto lang ito. Sige na, Manong, magpapaalam na ako. Tugon ni Paeng. Malalim na ang gabi. Wala ka nang masasakyan pabalik sa inyong bayan. Bakit hindi ka na lang magpalipas ng gabi dito sa aking tahanan? Wika ni Mang Alejandro. Hindi na siguro, Manong. Sa parada ng bus na lang. Gusto kong manatili ka. Magpalipas ng gabi. Gusto kitang makasalo sa almusal bukas. Hindi na naituloy ni Paeng ang sasabihin dahil inawat ito ni Almira. At kapag apo ko ang nagsalita, walang makakabali noon. Kaya tara na, pasasamahan kita sa iyong magiging silid para makapagpahinga. Wika ni Mang Alejandro. Wala nang nagawa si Paeng kung hindi pagbigyan ang kahilingan ng dalaga. Hindi ito makatitig ng tuwid kay Almira dahil sa kanyang hiya. Akmang lalabas na sana ng silid ang binata nang muli namang magsalita ang dalaga. Paeng ang pangalan mo, hindi ba? Naniga sa kinakatayuan si Paeng. Biglang pinagpawisan ng malamig. Oo, Paeng ang pangalan ko. Tugon ni Paeng habang nakatalikod. Sinipa naman ito ng marahan ni Milang para umayos ng kilos. Umayos ka, Paeng. Nakakahiya ka. Wika ni Milang. Hindi na ito pinansin ng binata at kahit matunaw sa sobrang hiya, hinarap nito si Almira. Bakit ka nahihiya ngayon? Hindi ba ikaw yung gumamot sa akin? Anong dapat mong ikahiya? Hindi ba dapat ako mahiya sa'yo? Tanong ng dalaga. Pasensya na. Pero hindi kasi ako sanay makipag-usap sa mga... Hindi na naituloy ni Paeng ang sasabihin dahil nakita nitong may itim na anino na nakabalot sa katawan ng dalaga. Anong problema, Paeng? Bakit hindi mo ituloy yung sasabihin mo? Tanong ng dalaga. Nakikita mo ba ang nakikita ko, Paeng? Mukhang hindi pa tapos ang laban. Wika ni Milang. Tama ka, Milang. Mukhang mas malakas ang isang to. Ikaw, nasaan ang kaluluwa ni Almira? Tanong ni Paeng. Anong sinasabi mo? Bakit mo tinatanong kung nasaan ang kaluluwa ko? Nandito sa katawan ko. Saan pa ba mapupunta? Tanong ng dalaga. Alam ni Paeng na nalilin lang siya ng kausap. Malakas ang paniniwala nitong hindi si Almira ang karap. Itinapat ng binata ang kanyang palad sa mukha ng dalaga. Nanlaki ang mga mata nito dahil ibang imahe ang nakita niya. Huwag mo akong nililin lang, ha? Hindi ikaw si Almira. Anong ginawa mo sa kanya? Tanong ni Paeng. Mahusay ka nga talaga. Hindi ko akalaing mahuhuli mo ko.
Pero wag kang mag-alala, Paeng. Hindi ako kalaban. Ako si Madalag, ang gabay ni Almira. Nasa maayos siyang kalagayan, kaya wala kang dapat alalahanin. Tugon ng nilalang na nagpakilalang Madalag. Kung may gabay si Almira, bakit siya nagawang mahuli ng isang mangkukulam? Tanong ni Paeng. Sa pagkakataong iyon si Madalag na ang kausap ng binata. Nagawa nitong gayahin ang boses ng dalaga. Kaya naman hindi na naghinala ang mga taong nasa loob ng silid. Hindi pa alam ni Almira ang tungkol sa akin. At dahil sa nangyari, nagkaroon ako ng kakayahang pumasok sa kanyang katawan. Tugon ni Madalag. Biglang lumitaw si Milang sa tabi ni Paeng. Kaagad namang yumuko ang diwata. Ikinagagala kitang makita, Madalag. Hindi ko akalaing magtatagpo tayo sa mundong ito. Wika ni Milang. Gayon din ako, Bathalumang Milang. Ikinalulugod ko ang iyong presensya. Tugon ni Madalag. Napatingin naman si Paeng kay Milang. Bathaluman? Hindi mo sinabi sa akin, bathala ka pala? Tanong ni Paeng. Hindi na kailangan pang sabihin sa iyo, Paeng. Mas mabuting hindi mo alam para hindi ka umasa sa akin ng lubusan. At masasabi kong nagtagumpay ang aking balak. Nga pala, Madalag, maaari ko bang malaman kung bakit nandito ka? Tanong ni Milang. May masamang kaganapang nagbabadya, Bathaluman. Kaming mga diwata dito sa mundo ng mga tao ay nababahala. May malakas na angkan ng mga aswang ang muling nagbabalik. Ang kinakatakot namin, baka manalakay sila sa mundong ito. Wika ni Madalag. Napansin ni Paeng na tila huminto ang oras. Hindi kumikilos ang ibang taong nasa loob ng silid. Maging ang katawan ni Almira na natiling nakahiga sa kama. Teka, anong nangyari kila Mang Alejandro? Bakit hindi sila gumagalaw? Tanong ni Paeng. Pansamantala kong pinatigil ang oras sa silid na ito para hindi maapektuhan ng mga tao. Bathalumang Milang, kakailanganin namin ng tulong nyo, lalo na ang kamay ng bathala. Wika ni Madalag. Naipagkaloob ko na ang kamay ng bathala sa taong nararapat. Kaya siya ang kailangan mong pakiusapan. Wika ni Milang habang nakatitig kay Paeng. Ang taong ito, ang pinagkalooban mo ng kamay ng bathala? Hindi kaya nawawala ka na sa tamang pag-iisip, Bathaluman? Tanong ni Madalag. Kino-question mo ba ang aking pagpapasya, Madalag? Tanong ni Milang. Muling yumuko si Madalag at tumingi ng kapatawaran sa sinabi. Patawarin mo po ang aking kangalan. Hindi na po mauulit, Bathaluman. Takot na wika ni Madalag. Dito na napagtanto ni Paeng na ang kaibigan, isang ngang mataas na uri ng elemento. Sabihan mo ang iyong mga kasamahan na alam ko na ang nangyari. Nakahanda kami sa anumang lalantad na kaganapan, kaakibat ng muling pagbabalik ng sinasabi mong angkan ng mga aswang. Wika ni Milang. Matapos ay biglang naglaho si Madalag. Nagbalik sa dati ang silid. Walang kamuwang-muwang si Mang Alejandro sa nangyari. Nang tignan nito si Almira, nakatitig lang din ito sa kanya. Ang mabuti pa magpahinga na kayo, Paeng. Bukas na lang tayo mag-usap. Alam kong pagod kayo at ikaw naman, Ramon. Gawin mo ang pinag-uutos ko sa'yo. Wika ni Mang Alejandro. Habang nakaiga sa malambot na kama, nag-uusap sina Milang at Paeng.
Sana lang hindi magbago ang tingin mo sa akin. Ngayong alam mo na isa akong mataas na bathaluman, Paeng. Wika ni Milang. Huwag kang mag-alala, Milang. Kung ano man ang pagkakakilala ko sa'yo, simula umpisa, yun pa rin ang tingin ko eh. Hindi yun magbabago, pero ang pinagtataka ko ngayon, anong ibig sabihin ni Madalag? Anong lahi ng mga aswang ang nagbalik? Tanong ni Paeng. Malalaman mo na lang sa oras na dumating sila. Ngayon magpahinga ka dahil malaking porsyento ng enerhiya ang nagamit mo sa laban kanina. Tugon ni Milang. Pinili nitong wag sagutin ang tanong ni Paeng dahil nais niyang lutasin ang problemang iyon nang hindi na nadadamay pa ang binata. Kinabukasan, maagang nagising si Paeng dahil sa tilaok ng mga manok sa bakuran ni Mang Alejandro. Napag-alaman ng binata na mahilig din sa sabong ang matanda. Pasensya na kung nagising ka ha sa mga alaga kong manok. Ano? Kumusta naman ang tulog mo, Paeng? Tanong ni Mang Alejandro habang hinihimas ang alagang manok. Maayos naman ho, Manong. Si Almira ho ba? Nagising na? Tanong ng binata habang iniikot ang tingin sa kapaligiran. Tanaw mula sa kinakatayuan ng binata ang napakagandang tanawin ng kapatagan. Pinili kong magpatayo ng bahay sa lugar na ito para matanaw ko ang bayan. Alam mo, Paeng, matagal na panahon akong naging ama ng bayang ito. Kaya alam ko ang kapasidad ng mga tao. Sa panahon ng panunungkulan ko, ni minsan walang dayuhang namumuhuna ng pumasok, lalo na ang mga pasugalan, dahil alam kong sila ang sisira sa buhay ng mga tao dito. Wika ni Mang Alejandro. Hindi naman po masamang yakapin ang pagbabago eh. Pero kailangan pa din nating isaalang-alangan talagang makakabuti para sa mga tao. Kung titignan lang natin ang panglabas na imahe ng ating kapaligiran, madali lang pong buuin yun eh. Madali lang din pagandahin. Pero aanuin mo ang maunlad na pamunuan kung nabubulok naman ang sistema at naghihirap ang mga taong naninirahan. Tugon ni Paeng. Mahusay kang magsalita, iho. Hindi man halata sa iyong itsura, ngunit makikita kung paano kang kumilos at magsalita ang laman ng iyong isipan. Wika ni Mang Alejandro. Kung minsan, ang totoong pagkatao ay nakakubli sa panlabas na anyo at kailangan mong kilalaning mabuti ang isang tao bago mo ito tuluyang makita. Hindi na po ako magtatagal, Manong. Ipabot nyo na lang po kay Almira ang aking pasasalamat. Tugon ni Paeng. Hindi na ito pinigilan pa ng matanda. Bago tuluyang umalis si Paeng, binigyan ito ni Mang Alejandro ng isang sobrang naglalaman ng malaking halaga. Alam kong hindi ka naghahangad ng kabayaran sa ginawa mo, Paeng. Ngunit gusto kong tanggapin mo ang halaga na ito bilang tulong at pasasalamat. Ikaw na ang bahala kung saan mo gagamitin. Alam kong matalino kang tao. Natitiyak ko may magandang kahihinatnan ng perang ito. Wika ni Mang Alejandro. Hindi ko po tatanggihan ang tulong nyo. Marami pong salamat, Manong. Wika ni Paeng. Ako ang dapat magpasalamat. Kung tutusin, kulang pa ang halagang yan eh, bilang kabayaran sa napakalaking bagay na ginawa mo para sa akin. Wika ni Mang Alejandro. Matapos ang pag-uusap ay tumuloy na si Paeng. Ipinati dito ni Don Alejandro sa kanyang mga tauhan papunta sa bayan. Pagdating ng binata sa tahanan, nakita nitong nakaabang si Dagul at ang ilan sa mga kababaryo.
O Dagul, bakit? Anong problema? Tanong ni Paeng. Kagabi ka pa namin inaantay, Paeng eh. May malaking problemang kinakarap ang baryo natin. Isang malubhang sakit ang lumaganap ngayon eh. Kagabi lang ito natuklasan ng mga tao. Ang ilan ay sinugod na sa ospital. Pero sa kasamaang palad, hindi rin sila nakaabot. Marami nang naapektuhan at karamihan sa kanila, mga kabataan at kababaihan. Pagpapaliwanag ni Dagul. Tinignan ni Paeng ang ilan sa mga kababaryong kasama ng kaibigan. Kabilang sa mga ito si Aling Linda. Ano po ang may paglilingkod ko sa inyo? Tanong ni Paeng. Lumapit sa kanya ang kapitan ng baryo. Marami na sa mga kababayan natin ang namatay, Paeng. Sa loob ng ilang oras. Hindi namin nalaman nangyayari. Maging mga doktor walang eksaktong paliwanag sa lumalaganap na sakit. Kaya nagbabakasakali kaming humingi ng tulong mula sa iyo. Wika ng kapitan. Ganun po ba? Pero hindi ba tinatawag niyo akong kampo ng demonyo? Hindi ba sumagi sa isipan niyo na baka ako may gawa niyan? Tanong ng binata habang nakatitig kay Aling Linda. Baka kumalat nga ang ganong usap-usapan. Ngunit hindi lahat sa amin naniwala doon. Pagpapaliwanag ng kapitan. Pero nanghusga pa rin kayo eh. Tapos ngayon humingi kayo ng tulong sa taong hinusgahan nyo. Dahil lang sa hindi nyo maunawaan ang lahat. Pero sige, huwag kayo mag-alala. Tutulong pa rin ako. Gaya ng sinumpa ko sa puntod ng aking mga magulang. Wika ni Paeng. Kung ano man ang nangyari, maaari bang patawarin mo ang mga nanghusga sa iyo? Pakiusap ng kapitan. Matagal ko na silang napatawad. Ang tanong na lang dyan, kung napatawad na ba nila ang mga sarili nila. Sige na kapitan, susunod na lang ako sa kabisera. Pasensya na kayo ha. Dahil hindi ako maaaring tumanggap ng pasyente sa bahay ko. Umuwi kayo at antayin ako. Doon tayo sa sarili niyong pamamahay. Nang sa ganun wala kayong masabi. Tugon ni Paeng. Isa-isang nag-alisan ang mga ito habang nagbubulungan. Naiwan naman si Dagul kasama ang isa pang kakilala. Sasamahan ka namin papunta sa bayan, Paeng ha. Pasensya ka na. Wala din kasi kaming ibang malapitan eh. Wala na kaming maisip eh. Wika ni Dagul. Ayos lang Dagul. Sinabi ko lang yung mga bagay na yun para ipamukha sa mga kababaryo natin na dapat hindi sila nang huhusga ng mga tao tapos sa huli hihingi din sila ng tulong. Sandali lang ha. Ilalagay ko lang sa loob ng dala ko. Tugon ni Paeng. Matapos ay umalis na ito para daluhan ang mga kababaryong nangangailangan ng tulong. Inuna ng binata ang mga taong dinala sa ospital dahil ayon sa kapitan, sila ang pinakamalala ang kondisyon. Halos manlumo ang binata nang makitang punong-puno ng mga nahihirapang kababaryo ang mga silid. Maging sa daanan at ang sahig ng pagamutan ay may nakaiga. Isa-isang sinuri ng binata ang mga ito. Sinubukang pagalingin gamit ang kanyang kakayahan. Ngunit laking pagtataka ng binata dahil hindi gumagana ang kanyang kapangyarihan. Milang, nandito ka ba? Bakit hindi ko sila mapagaling? Tanong ni Paeng sa gabay. Yun ay sa kadahilanan na wala ng kaluluwang nananahan sa kanilang katawan. Gaya ito ng kaso ni Almira. Ang pinagkaiba nga lang, mukhang wala ng pag-asang makakabalik pa ang kaluluwa nila. Pagpapaliwanag ni Milang. Anong ibig mong sabihin, Milang? Paanong hindi na makakabalik yung kaluluwa nila? Tanong ni Paeng. Tignan mong maigi ang kanilang katawan. Unti-unti nang nabubulok ang mga ito na parang naaagnas na bangkay.
Pinagmasdang mabuti ni Paeng ang katawan ng pasyente. Nakitang totoo ang sinasabi ni Milang. Anong magagawa natin, Milang? Tanong ni Paeng. Patawad, Paeng. Pero wala na akong magagawa para ibalik pa ang kaluluwa ng mga taong yan. Dahil kinain na ito ng kung anong nilalang. Ito na ang sinasabi ni Madalag. Dinama ng binata ang pulso ng mga ito. Ngunit wala nang nadamang pulso si Paeng. Mukhang tama ka, Milang. Kailangan tapatin natin ang mga kaanak nila. Wika ni Paeng. Kinausap nito ang mga kaanak ng pasyente. Ipinaliwanag ang mga nangyari. Gaya ng inaasahan, hindi naniwala ang mga tao sa sinabi nito. Wala ka nang magagawa. Nasabi mo na sa kanila ang katotohanan. Sapat nang nasabi mo ang totoo. Huwag mong hahayaan na dalhin mo ang bigat ng sitwasyong ito. Wika ni Milang. Sa pagkakataong iyon, hindi matanggap ni Paeng na nabigo siya sa pagtulong sa mga kababaryo. Dinalaw nito ang puntod ng mga magulang upang maglabas ng sama ng loob at humingi ng kapatawaran. Kailangan may gawin ako, Milang. Hindi pwedeng tumunganga na lang. Ngayon ako higit na kailangan ng mga tao eh. Para saan pa ang kakayahang ibinigay mo sa akin kung wala naman ako magagawa? Wika ni Paeng. Kagaya ng lahat ng nandito sa mundo, Paeng, ang kapangyarihan ng kamay ng bathala ay may limitasyon. Hindi mo maaaring ibalik ang buhay ng tao kung wala na ang kaluluwa nito sa kanyang katawan. Kailangan mong tanggapin sa iyong sarili ang limitasyon na iyon at umusad. Wika ni Milang. Pasensya na, Milang. Hindi ko lang maatim na tignan ng mga kababaryo ko nagdadalamhati. Nauunawaan ko. Ngunit minsan, kailangan din nilang pagdaanan ng ganitong uri ng pagsubok nang sa ganun ay sila ay matuto. Wika ni Milang. Matapos ang pag-uusap na yon ay bumalik si Paeng sa baryo. Tinignan ang ilan pa sa mga taong naapektuhan. Pinag-aralan nitong mabuti ang pangyayari. Napagtantong kaya pang pigilan ang kumakalat na karamdaman. Hindi ko na kayang ibalik ang buhay ng mga nawala. Ngunit kaya kong pagalingin ng iba. At doon ako mag-uumpisa. Milang, kakailanganin ko ang lahat ng tulong mo. May magagawa ka ba? Tanong ni Paeng. Hindi ako mangangako. Pero susubukan ko, Paeng. Mawawala ako ng ilang araw at pakiusap. Huwag na huwag kang gagawa ng mga hakbang na pagsisisihan mo. Wika ni Milang. Matapos ang pag-uusap ng dalawa, sinimula ni Paeng ang paggamot sa mga kababayan. Samantalang si Milang, bumalik sa kanyang mundong pinanggalingan upang humingi ng tulong. Ilang araw ding walang pahinga ang binata sa pag-aasikaso sa mga kababaryo at sa tulong ng ilang mabuting tao. Unti-unting napigilan ni Paeng ang paglaganap ng hindi kilalang karamdaman, maging ang mga doktor. Hindi makapaniwala na nagawang lunasan ng binata ang sakit. Naging usap-usapan sa bayan ang nangyari at sentro ng atensyon ng binata. Ang daming tao na yung naghahanap sa'yo, Paeng. Karamihan sa kanila mula sa mga pahayagan. Mukhang gusto nilang malaman kung anong sikreto mo. Wika ni Dagul. Kasalukuyang nagtatago ang binata sa kagubatan habang minamatyagan ang pangyayari sa baryo. Wala tayong magagawa, Dagul eh. Hindi naman pwedeng tumunganga na lang ako. Mas mabuti nang malaman ng tao ang nangyari kaysa naman tuluyan silang maubos nang wala tayong ginagawa. Wika ni Paeng. Kung sa bagay, tama ka nga naman. Pero yun nga lang,
Nawalan ka na ng kalayaan, tignan mo. Nandito ko ngayon sa gitna ng kawalan. Nakatira sa maliit na kubong gawa sa dahon ng nyog. Samantalang may sarili ka namang tahanan. Wika ni Tagul. Ayos lang yun. Pansamantala lang naman yan, Dagul eh. Matatapos din ang lahat ng to. Wika ni Paeng. Dinadalhan lang ito ng pagkain at pangangailangan ng kaibigan sa tuwing dadalaw. Minabuti ni Paeng na lumayo sa mga mata ng mga mapag-usisang tao para makaiwas sa hindi inaasahang gulo. Lumipas pa ang ilang araw. Nagbalik na si Milang kasama si Madalag. Mabuti naman at sinunod mo ang payo ko, Paeng. Nga pala, kasama ko si Madalag. Kasalukuyang nag-iikot sa bayan kasama si Almira. Wika ni Milang. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil narinig nito ang pangalan ni Almira. Talaga, Milang? Mabuti kung ganun ano. Tugon ni Paeng. Dali-daling tumayo ang binata at inayos ang sarili. Saan ka pupunta, Paeng? Bakit parang nagmamadali ka? Tanong ni Milang. Siguro bababa ako ng bayan. Kakailanganin ni Almira yung tulong ko eh. Wika ni Paeng. Teka, sandali lang. Paano yung mga taong naghahanap sa'yo? Baka kuyugin ka nila. Tanong ng Anggitay. Hayaan mo sila, Milang. Madali lang namang umiwas eh, saka gusto ko ring malaman kung ano ang maaari nating gawin para matunton yung may gawa nito. Wika ni Paeng. Hindi na kailangan dahil nagawa na itong mahanap ng iba pa nating kasama. May ilan akong nahingian ng tulong at karamihan sa kanila mahusay na babaylan at manunugis. Ipinapayo ko sa iyong manatili ka muna sa lugar na ito para intayin ang pagdating nila. Wika ni Milang. Sa kabila ng kagustuhang muling makita si Almira, wala na itong nagawa, kundi sundin ang payo ng gabay. Mas mahalaga ang kanilang adhikain kaysa pansariling kapakanan. Pagsapit ng hapon, nagdatingan ang mga taong sinasabi ni Milang. Isa sa mga ito ay batikang babaylan na mula pa sa kanilang probinsya. Ikinagagalak kong makita kayo at salamat sa pagdalo. Siguro, hindi na rin lingid sa kaalaman ninyo kung anong nangyayari. Wika ni Paeng. Tama ka, binata. Hindi nalingid sa amin ang kaganapang ito. Sa katunayan, mas naunang lumantad ang sakit sa aking pinanggalingan at hindi ito likha ng kalikasan. Wika ng isang matanda na ang pangalan ay Tandang Bulang. Yan din ang hinala namin eh. Dahil kung mula ito sa kalikasan, dapat may natagpuan kaming lunas. Sa palagay nyo, sinong may gawa nito? Tanong ni Paeng. Ako si Graciano, isang manunugis. Mga aswang na may kalaman sa kulam at iba pang itim na salamanga. Hindi sila madaling hanapin, kaya nagagawa nila ang anumang naisin. Sila din ang mga uri ng aswang na hindi kumukuha ng lakas sa pamamagitan ng pagkain ng laman ng tao. Sa halip, kinukuha nila ang kaluluwa ng isang tao upang magsilbing pagkain ng kanilang mga bertud. Wika ng lalaki na nagngangalang Graciano. Kung ganun, meron ba kayong alam na paraan para mahanap natin sila? Tanong ni Paeng. May isang palatandaan na tanging ang mga taong nakaharap lang nila ang nakakalam. Bihira ang nakakaligtas sa kanila sa harapang komprontasyon. Maliban sa pisikal na lakas, mahusay din sila sa paggamit ng tigalpo at isa ako sa maswerteng nabuhay nang minsan silang makalaban. Tugon ni Graciano. Mabuti kung ganun. Ngayon, anong magiging plano natin? Nagawa mo ng gamutin ng mga natitirang may sakit.
hindi na nila muling susubukang kunin ang mga yan. Kaya itutuon natin ang pansin sa paghahanap sa kanila. Ang pangkat ni Graciano na ang bahala roon. Samantalang tayong may kaalaman sa mga dasal at inkantasyon ang magbibigay ng suporta sa mga manunugis. Tugon ni Tandang Bulang. Sasama ako sa mga manunugis. Gusto kong ako mismo ang humarap sa kanila at pagbayarin sa kanilang ginawa. Wika ni Paeng. Sigurado ka bang kakayanin mo, Paeng? Wika ng kanyang gabay. Sa haba ng panahong ginugol ko sa panggagamot, siguro naman sapat na ang aking karanasan para masabing handa na ako. Tugon ni Paeng. Kung handa na ang lahat, simulan na natin ang plano. Papalubog na ang araw. Sigurado kong mahihirapan tayo sa paghanap sa kanila. Wika ni Melang. Kami nang bahala. Hindi alintana ng mga tao ko ang kadiliman. Dahil hindi naman paningin ang ginagamit namin, kundi ilong at pangdama. Alam namin ang sangyo ng mga kalaban. Madali namin silang matutunton. Sa katunayan, naamoy ko na sila habang papunta kami rito. Wika ni Graciano. At huwag kayong magpapaalata dahil nakasunod sa amin ang ilan sa kanila at kasalukuyang nagmamatsyag sa paligid. Wika ni Tandang Bulang. Binunot ni Graciano ang kanyang itak. Walang pagdadalawang isip na binato sa likuran ni Paeng. Laking gulat ng binata dahil isang tao ang nagpakita. Nakadikit ito sa puno habang nakatarak ang itak sa dibdib. Teka, mukhang kanina pa ang isang yan ah. Bilisan nyo, kailangan na nating umalis dito. Wika ni Paeng. Nagsipagkilos na ang mga kasamahan. Tumakbo pababa ng bundok ang binata na tila hindi nakakaramdam ng pagod. Ngunit nang dumating ito sa kapatagan, panay ang habol nito ng kanyang hininga. Ano, Paeng? Kaya pa? Bakit kasi kailangang tumakbo kung pwede ka namang sumakay sa likod ko? Wika ni Melang. Ayos ka rin eh. Kung inalok mo sa akin yung kanina, edi dapat hindi na ako hiningal lang ganito. Wika ng binata. Maya-maya pa ay nasipat nito si Almira na naglalakad kasama ang 2 tauhan ng kanyang ama. Paeng, mabuti naman nagkita tayo dito. Umalis ka lang nang walang pasabi ah. Wika ni Almira. Ipagpaumanin mo kung di man ako nakapagpaalam sa'yo, Almira. Nahihiya kasi ako eh. Pwede bang saka na lang natin pag-usapan yung tungkol dyan? Marami pa akong kailangang atupagin eh. Wika ni Paeng. Ayos ah. Ikaw yung unang lalaking nagsabi ng ganyan. Ang lakas ng loob mong talikuran ako ah. Wika ng dalaga. Kala mo talaga? Ako lang naman kasi yung unang lalaki na kausap niya, bukod sa tatay niya, pati na rin kay Mang Alejandro. Bulong ni Paeng. Ano yun? May sinasabi ka ba dyan? Hindi, wala. Sige, magkita na lang tayo mamaya ah. Halika na, Milang. Sandali lang. Alam mo ba kung saan ka pupunta? Sinusundan namin ang mga kasama nating manunugis. Alam nila kung saan hahanapin ang mga kalaban eh. Wika ni Paeng. Mag-iingat kayo dahil nakahalo lang din sila sa mga tao. Mahusay magbalat kayo mga aswang na ito. Wika ni Almira. Tumangulang si Paeng. Nagpatuloy sa paglalakad. Anong problema? Akala ko ba gusto mong makita si Almira? Tanong ni Melang. Oo, pero hindi ito ang tamang panahon. May mga bagay akong dapat unahin.
Napangiti na lang si Milang dahil napagtanto nito mas lalo nang naging malawak ang pag-iisip ng binata. Ilang sandali pa nakarinig ng mga sigawan ang binata. Dali-dali nitong pinuntahan ang pinanggagalingan ng ingay. Nakita ang naglalabang mga manunugis at mga nilalang. Inilabas ni Milang ang kanyang sibat na ganda upang sumugod. Bilisan mo. Sumakay ka sa likod ko, Paeng. Wika ni Milang. Sigurado ka ba? Alam mo naman siguro kung gaano ko kabigat, di ba? Ang laki-laki ko eh. Tanong ni Paeng. Huwag nang maraming salita. Bilisan mo na at sumakay ka. Muling wika ng anggitay. Laking gulat ni Paeng. Biglang nagbago ang anyo ng gabay. Naging puting kabayo at ang hawak na sibat napunta sa kamay ng binata. Nagliwanag ang gininto ang sandata. Nakaramdam ng kakaibang lakas si Paeng. Ito ang totoong kapangyarihan ng kamay ng bathala, Paeng. Sa oras na mahawakan mo ang gintong sibat na yan, magiging buo ang iyong lakas. Magagamit mo ang lakas na ito nang walang anumang humahadlang. Pagpapaliwanag ni Milang. Bigla itong tumakbo papunta sa kinaroroonan ng mga naglalabang panig. Laking gulat nila Graciano nang makita ang binata na may hawak na gintong sibat ng mga anggitay. Bawat nagdadaang kalaban ng dalawa, kagad na natutunaw. Kaso nga lang napakarami ng mga ito. Kaya naman medyo nahirapan sina Paeng at Milang. Ito na ba ang sinasabi nilang kamay ng bathala? Isang normal na tao na may kakayahang gumamit ng isang banal na sandata? Tanong ni Graciano. Hindi ka nagkakamali, Graciano. Yan nga ang kamay ng bathala. Sinong mag-aakala? Mapupunta ito sa mukhang takure na napabayaan sa abuhan. Pero lang, mabuting tao ang binatang yan. Kaya hindi nagdalawang isip si Bathalumang Milang na ipagkalob sa kanya ang kamay ng bathala. Patuloy na nakikipagsagupaan ang mga manunugis. Kalaunan ay nagawa nilang patrasin ang mga kalaban. Hahabulin pa sana ito ni Paeng, ngunit pinigilan siya ni Graciano. Huwag mo na silang habulin, Paeng. Hayaan mo silang makatakas. Mas mabuting makarating ito sa kanilang pinuno nang siya mismo ang lumantad at makipagharap sa atin. Isa ito sa mga pamamaraan naming mga mananugis. Salamat sa tulong mo at naisakatuparan nito ng maayos. Wika ni Graciano. Maayos na ba ang lahat? May nasaktan ba sa inyo? Tanong ni Paeng. May ilan mula sa ating panigan na sugatan at mga taga-baryong nadamay. Ngunit wala kang dapat alalahanin. Kasalukuyan silang ginagamot ng isang dalagang may kasamang diwata. Tugon ni Tandang Bulang. Dali-daling pinunta ng binata ang mga sugatan. Hindi nga ito nagkamali dahil nakita niya si Almira na inaasikaso ang mga sugatan. Ito na ang pagkakataon mo para kausapin si Almira. Wika ni Milang. Naglakad ang binata papunta sa kinaroroonan ng dalaga. Naupo ito sa kanyang tabi. Kumusta ang lagay niya? Tanong ng binata habang hinahawakan ang kamay ng sugatan. Maayos na ang kalagayan ng pasyenteng ito. Nilinis ko na ang sugat niya. Tugon ng dalaga. Nagulat ito dahil unti-unting naghihilom ang natamong pinsala ng kanyang pasyente. Ikaw ba? Nasugatan ka ba? Hindi naman. Bakit? Anong bakit? Tinatanong kita kung may sugat ka ba? Wala naman. Ayos lang ako.
Anong problema? Bakit nauutal ka? Sigurado ka bang ayos ka lang? Mukhang nilalagnat ka yata. Putlang-putla ka oh. Nanlaki ang mga mata ni Almira nang biglang ipatong ni Paeng ang kanyang palad sa noo nito. Wala akong lagnat, ayos lang ako. Sige na nga, maiwan na muna kita. Wika ng dalaga. Nilapitan ni Milang ang binata. Anong nangyari dun? Bakit parang hindi siya makapagsalita ng maayos? Baka may sakit yun. Ay nako, hindi mo pa rin ba nakahalata? Bahala ka nga dyan. Kahit kailan talaga mga lalaki, mga manhid. Wika ng Anggitay. Hindi maunawaan ni Paeng ang sinasabi nito. Kaya muli niyang kinulit si Milang. Ano ba kasi yun? Sa totoo lang hindi ko alam ang sinasabi mo. Tanong ni Paeng. Lapitan mo si Almira at kausapin. Nang ikaw mismong makaalam. Ayokong sabihin sa'yo dahil baka lumaki ang ulo mo. Tugon ng Anggitay. Kagad na itong naglaho. Napakamot na lang ng ulo ang binata. Nagpatuloy sa panggagamot. Maya-maya nag-angat ito ng tingin na huling nakatitig sa kanya si Almira. Napangiti na lang si Paeng. Unti-unting napagtanto ang ibig sabihin ng gabay. Ngunit alam din niya, walang puwang ang kanilang nararamdaman sa kasalukuyang sitwasyon. Magantay ka lang Almira, darating tayo dyan. At sana sa oras na mangyari yun, hindi ka pa nauuntog. Hindi ka pa namumulat sa katotohanan na nagkagusto ka sa isang taong pinaglihis sa takuring uling. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento mga kabayan. Abangan ang susunod na storya sa ating channel. Paalam.